Magandang araw nga pala sa inyong lahat, and especially lalong-lalo na sa ating mga subscribers dyan at sa ating mga kapwa Sitaw seller na nag-aabang ng ating bagong updates dito kay Sitaw. At sa ating mga manonood at mga viewers dyan at audience. So ayan, bago po tayo magsimula at hanggang sa matapos po itong ating munting video ay palike naman po para alam ko naman po na nakatulong po ang ating munting video. So ayan, pag-uusapan po natin ngayong araw is yung kung bakit po na-reject po ang ating withdrawal from Oh June my 21 to God. June 22. So ayan po bali po, una-una po kayo, yung mga nag-process po ng June 21 to June 22, pwede po kayong mag-resubmit ng inyong process withdrawal kung hindi nyo po nalaman yung ganito pong information or updates po. Process na lang po kayo ng mag-resubmit na lang po kayo ng inyong mga process withdrawal po. Ayun po. Tara, pag-usapan natin yan. Bali nga pala, may pumasok sa atin na information at updates dito about kay Sitaw. And especially, lalong-lalo na at about ito sa withdrawal last month, June. So, ibig sabihin, dito, binigay sa ating information, profitable sellers and sellers who withdraw less than 10,000 will be included in the third batch of payment. So, ibig sabihin guys, yung ating mga kasamang Sitaw seller na nag-withdraw po ng less than 10,000 po, less than 10,000 pababa is included po siya in the third batch. Mapapasama po siya sa third batch of payments. Kung nakita nyo po ang ating illustration for this force refund, nakikita po natin doon na kung saan po tayo kabilang na batch po. And especially, hindi porket kasama tayo dun sa batch na yon ay makaka-receive na po tayo agad. Dito po sa mga ganitong batch is makikita po natin na dapat po ay mas maaga po tayo nagpa-process ng withdrawal dito. So ayan, para pagdating po ng ating batch or sabihin na natin po pagdating po ng araw na tayo po ay dapat makareceive na ng fund natin. So ayan, kung hindi naman tayo makareceive from that exactly date is makaka-receive naman tayo sa mga upcoming dates naman po ng ating refund dito kay Sitaw. Withdrawals after the 23rd will be confirmed on July 10. So ayan po, yung mga withdrawals po after the 23rd or sabihin na natin po ng June 23 will be confirmed on July 10. So ayan po, yung mga nag-process po ng withdrawals ng June 23 ay mako-confirm on July 10. So ganun po siya talaga katagal. So sa mga ating kapwa Sitaw seller na last month pa po nag-process ng withdrawal, so ibig sabihin po, medyo mahaba po yung aantayin natin bago tayo ma-confirm whether they will be included in the third batch or the second batch. So yun nga pala, bale, pag nag-process tayo ng 23rd ng June, mako-confirm po tayo ng July 10 at whether be included in batch 2 or batch 3rd. Yan po, batch 3 or batch 2 po tayo ma-included. Whether po dun sa dalawa. Yan po. So, ibig sabihin, unpredictable po. Hindi po natin alam kung saan po tayong batch kabilang or saan po tayo mapapasama or anong araw po tayo makaka-receive ng ating refund dito kay Sitaw. So, ibig sabihin, mas maaga po dapat ay nagpa-process na po tayo ng ating mga withdrawals dito kay Sitaw. Withdrawals from 2024, 621, 1500 to 2024, 622, 14, 1700 or sabihin na natin na June 21, 2024 at June 22, 2024 will be rejected by the technical department later. So yun na nga ba ito ang sinasabi ko na bakit na-reject po yung ating mga withdrawals from June 21 to June 22. So yan po na-reject po yung ating withdrawal by the technical department later. Sabi po yan ng ating account specialist. Yan po And sellers can resubmit. So yan po. So ibig sabihin po, na-reject po yung ating withdrawals ng June 21
2024 and June 22, 2024, pwede po tayo mag-resubmit ng ating mga withdrawal. So ayun po, sa mga hindi po updated na ating mga kapwa sitaw seller, ay pwede po kayong mag-resubmit ulit po ng inyong mga withdrawals. Sa mga sitaw seller na nag-process po ng kanilang withdrawal ng June 21 and June 2022. So ayan po process po kayo ng inyong mga withdrawal po kung sakaling process po kayo ng withdrawal ng June 21 and 22. Yes! Ang sagot naman po ng ating AS, upon checking, there is a technical issue for those sellers who have problem with payment batches. So ayun po, bali po yung ating mga sellers po kasi ay may problem with payment batches po. Talaga magkakalito-lito naman talaga po dito kasi sobrang dami pong tigre-refund si sitaw sa ating mga kapwa sitaw seller na kagaya ko din naman. So ayan, sobrang dami kaya malilito talaga. Kaya siguro na-reject yung process withdrawals natin ng June 21 and June 22. Please confirm whether is during this time period 2024 621 1500 to 2024 622 14 1700 sellers during this time period may be dismissed. Yan po, may be dismissed. The technical department will be rejected withdrawals of the missed sellers and ask the sellers to resubmit. So yan po. I kindly ask po sa inyo na sa ating mga kapwa sitaw seller na mag-resubmit na lang po kayo ng inyong mga withdrawals po. Kung sakaling ng ganyang araw ng June 21 and June 22 ay nakapag-process po kayo. Ayan po. Mag-resubmit na lang po kayo ng withdrawals nyo po guys para ay hindi nyo po ma-misinterpret po ito ganitong updates o ayan po ng information na ganito. So ayan, sellers who withdraw more than 10,000 and sellers who are not profitable, they will include them in the second batch of payment. So ayan po, yung mga kapwa sitaw seller po natin na 10,000 pataas po and sellers who are not profitable, they will include in the batch 2. Ayan po, may include po kayo sa batch 2 for payments po kayo. Profitable sellers and sellers who have withdraw less than 10,000 will be included in the third batch of payments. Ito na po yung less than 10,000 pababa na po siya. Kasama po tayo sa third batch. Withdrawals after the 23rd will be confirmed on July 10. Whether they will be included in the third batch or the second batch. So, ibig sabihin, unpredictable po siya. Tapos, bali guys, mag-share po tayo. Mamaya po isasagutin po natin ang ibang mga komentaryo ng ating mga subscribers. So, ayun po. Kung bago pa lamang po kayo dito sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa aking mga latest video. At pahingi naman din po ng isang like para malaman ko din po na nakatulong po itong ating munting video. So ayan po, bali magpapatuloy na po tayo. Bali nabasa ko lamang po at nakita ko po sa mga social media po kalat na kalat po itong ganitong post po na ito. So nakita ko po dito si Sitaw. Ayan po, si Sitaw scam start is ayan po 01/10/2022 till now. CEO Widiana Chen, Indonesian. So ayan po, kalat na kalat po ito sa social media. So hindi ko po alam kung saan po sila kumukuha ng information about po sa ganito. Nakita ko, investor alert, Sitaw Philippines, Ponzi scheme, pay consistent profits, no office address, no SIC license, too good to be true, fake source of income. So ayun po, bali po nakalagay dito, Widiana Chen, CEO of Sitaw Philippines. Fake dropshipping platform scam started 10/10/2022. So ayan po, sinasabi po nila na Ponzi scheme, fake consistent profits, no office address. So ayun po, no office address daw po, pero meron pong address po si Sitaw dito sa Pilipinas. So ayun po. Yan po guys, meron pong address po dito si Sitaw sa Pilipinas. So ayan po. No SEC license. So, too good to be true, fake source of income. So, hindi ko po alam kung saan po sila kumukuha ng information po nito. And siguro po, may kaalaman din po sila. Pero, ayoko na pong pag-usap po yung ganyan. Binanggit ko lang po dito kasi nakikita ko siya palagi pag during my scroll down sa mga every social media ko.
So ayun po, bali magsisimula na po ang batch 2 po natin sa July 10. Ayun po, Wednesday po ano. So, yung 1,000 to 100,000 for non-profitable merchants, so yun po ano, weekly po siya. Naka 3%, pero yung mga nag-process po ng withdrawal request from June 24 to July 7, sila po yung possible na makareceive po nitong mga payouts po na ito, ano, yung receive disbursed refunds po. At sunod po natin is July 11, Thursday, 100,000 to 300,000 for non-profitable merchants. Weekly din siya, 3%. Palagi naka 3%. And July 12, Friday, 300.1K and above for non-profitable merchants. Weekly, 3%. Pero ang withdrawals request from June 24 to July 7. So ibig sabihin po, maaga po sila nag-process ng withdrawal dito mga guys. Ano? June 24 to July 7, nag-process na po sila. So ayun po, yun lamang po yung makaka-receive po dito ng refund or disbursed refund dito kay Sitaw sa batch 2. So ibig sabihin, kung sakaling late ka nakapag-process ng yung withdrawal is medyo matagal-tagal ka makaka-receive. Oh my God. At simulan na po natin na magsagot po ng ating mga komentaryo, ng ating mga masugid na taga-comment sa ating YouTube channel. So ayun po ano, sa ating mga video na ginagawa po natin everyday dito kay Sitaw. Lalo na sa mga updates po natin kay Sitaw. At LB, mabuot, on for you. Pag sa bank naman, mas mainam e-wallet kasi matitrace daw ng COA, nakakalito. So ayun po. Kasi ang bank po kasi ngayon is siguro dahil nung pinasara si Sitaw, ayan po ng SEC, so ibig sabihin medyo mahihirapan po sila makipag-partnership sa mga bangko. So yun mga guys, so yun yung nakikita ko dito. At ang sabi naman dito ni Ma'am LB ay matitrace daw ng COA, nakakalito. So yun nga, nakakalito talaga. At acetin presa. So yun po. Pili, 3% o babay na lang sa pera. So syempre, no choice tayo kahit anong gawin natin, mag-rank pa tayo, paulit-ulit sa social media, mag-post tayo or magalit tayo sa AS natin araw-araw. Wala na tayong magagawa mga guys. So ayun. May magagawa nila na ipatulpo na nga lang si Sitaw pero siguro lalo lang magugulo lang yung issue ngayon. So ayan, bali sabi nga niya dito, pili 3% o babay na lang sa pera. So ibig sabihin, mag-TBS na lang sa 3%. So ayan. At isa din sa ating mga taga-comment din si Sir Andres Albao. So ayan po, nag-reply po siya kay @asentempra. Tingin ko ibibigay ni Sitaw ang kanyang pa-refund. Sa ibang GC kasi nag-a-update na nakatanggap na siya ng first 3% at second 3%. So ayan po, kahit din po sa aming GC, may mga nakaka-receive na din po dito talaga ng mga refund dito kay Sitaw mga guys. So ayan po, wag po tayo mawawalan ng pag-asa, di ba? Dapat patuloy lamang po tayo. Kaya sa halip po na mainip po tayo ay hanap po tayo ng another source of income habang tayo nag-aantay dito ng refund kay Sitaw. And syempre, always update po tayo. Ano? At another po is kay Sir Andres Albao. Siya po ay isa din pong mahilig din po siya magbigay talaga ng mga knowledge. So ayan, for awareness po, kapag may nakatanggap ng withdrawal form, wag muna fill upan, i-verify muna sa iyong AS kung legit. So ay mga guys, tamang-tama po yung sabi ni Sir. Wag po tayong mag-fill up padalos-dalos. Dapat po ay maging mapagmatsyag tayo. So yan po. Sa mga hindi ko po nasagot na mga comment or mga suggestions nyo po concern, is pwede nyo po akong i-message sa aking Facebook page na Mark Special po. Yan po. Sa mga gusto pong magpa-asikaso po ng kanilang AS na hindi na po nila nakokontak or sa kanilang mga nagpahiram po ng mga code is isa lamang po ang hinihingi ko po sa inyong requirements. So ayun po. Bigyan niyo po ako ng screenshot ng inyong dashboard. So ayun po, na nakalagay po ang inyong account specialist. Siyempre nakikita naman yun doon. Especially ang inyong Facebook link. So yun po, para madirect na lang din kayo at ang inyong Sitaw email at inyong pangalan, full name po So ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga nanood na naman ng ating munting video. Sa susunod na naman ng ating munting Sitaw update na naman mga guys, magbibigay na naman tayo. At sa mga hindi ko nasagot na mga comment is gagawin po natin siya sa ating next vlog video dito kay Sitaw. So maraming salamat po at don't forget to subscribe to my YouTube channel. So ayan mga guys, maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.